Ang yaman ay isa sa talaga namang may pagmamalaki ng karamihan. Ito rin ang dahilan kung bakit marami ang nagsisikap mag-aral, magtrabaho, at matupad ang kanilang mga pangarap. Kaya mga kahuanatels, tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Hindi akalain ni Althea na maaabot niya ang rurok ng bundok mula sa napakahirap na estado ng pamumuhay dahil sa pagsisikap ay isa na ngayon sa pinakamaunlad at kilalang kumpanya sa kanilang lugar. Abala sa pamimili ng damit sa isang mall si Althea, nais kasi niyang paghandaan ang papalapit na kaarawan ng kaibigan. Nais niya rin itong bilhan ng regalo. Hindi na siya nagpasama sa mga bodyguard niya sapagkat kaya naman niyang mag-isa. Habang abala si Althea sa pamimili, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niyang kinuha ito mula sa kanyang bag at nakita niyang si Chloe ang tumatawag. Agad naman niyang sinagot ang tawag. "Hello, Chloe. Kumusta ka na?" Bati ni Althea na may ngiti sa kanyang labi habang pinipili ang isang damit. "Hi, Althea. Ayos lang ako. Ikaw, ano bang ginagawa mo?" Tanong ni Chloe mula sa kabilang linya na tila excited sa kanilang usapan. "Nasa mall ako ngayon, namimili ng damit." "Sabi ko nga, kailangan kong paghandaan ng birthday mo, hindi ba?" Sagot ni Althea habang tinitingnan ang isang magandang damit na maaaring bagay para sa kanyang kaibigan. "Talaga? Sige, huwag ka nang mag-abala masyado ha. Ang mahalaga ay pupunta ka. Magkakaroon tayo ng konting salo-salo. Simpleng selebrasyon lang pero masaya to, promise." Sabi ni Chloe na halata ang excitement sa boses. "Of course, Chloe. Hindi ko palalagpasin ang birthday mo. Anong oras ba ang party?" Tanong ni Althea na ngayon ay napaupo sa isang bench upang magbigay ng buong atensyon sa usapan nila. "Mga 6:00 ng gabi, sa bahay lang naman. Pero may mga sorpresa rin ako. Sigurado akong mag-i-enjoy ka." Sagot ni Chloe na parang may itinatagong sorpresa. "Naku, natatakam na ako sa mga sorpresa mo. Chloe, basta pupunta ako ha. Excited na ako makita ka at ang mga iba pa nating mga kaibigan." Sagot ni Althea na ngayon ay naglalaro ang isip sa kung ano ang mga plano ni Chloe. "Ayos, kita-kits na lang tayo, Althea. Ingat ka dyan sa pamimili mo ha." Paalala ni Chloe bago ibaba ang tawag. "Thanks, Chloe. Sana makita na agad kita." Sagot ni Althea bago ibaba ang telepono at muling bumalik sa pamimili ng damit. Habang nagpapatuloy si Althea sa pagpili ng mga damit, hindi niya maiwasang isipin ang nalalapit na selebrasyon. Alam niyang magiging espesyal ito, lalo pat malapit sa puso niya si Chloe. Sa kabila ng pagiging simpleng selebrasyon, alam niyang magiging masaya ito dahil sa kanilang pagkakaibigan. "Eto, mukhang maganda eh." Bulong sa sarili ni Chloe at agad na dumiretso sa counter, siya ka nagbayad ng halagang 1,500. Lihim siyang napangiti nang muling maisip na hindi na gaya ng dati na nag-aalala siya sa bilihin. Ngayon ay hindi na niya tinitingnan ang presyo. Matapos magbayad ni Althea sa counter, kinuha niya ang bag na naglalaman ng kanyang pinamiling damit. Naisip niyang tapos na ang kanyang pamimili kaya't naglakad na siya papalabas ng mall. Masaya at excited para sa nalalapit na birthday ni Chloe. Habang naglalakad siya sa hallway ng mall, bigla siyang nabangga ng isang babae na mukhang abala sa pagtingin ng sarili sa salamin ng kanyang cellphone. Sa lakas ng pagkakabangga, muntik nang mabitawan ni Althea ang kanyang pinamili. Agad siyang napatingin sa babae. "Excuse me, wala ka bang mata?" Galit na sabi ng babae habang tinititigan si Althea mula ulo hanggang paa. Nakaayos ito ng todo, may mga mamahaling alahas at halata sa kanyang kilos na siya ay mayaman at medyo maarte. "Naku, pasensya na po. Hindi ko po kayo nakita." Mapagkumbabang sagot ni Althea habang inaayos ang kanyang mga pinamili. Ayaw niyang palakihin ang insidente, kaya't nagpakumbaba na lamang siya. "Pasensya? Yan na ba ang sagot mo? Tingnan mo ang sarili mo. Kung di lang ako nagmamadali, hihintayin ko pa sigurong lumuhod ka sa harapan ko." Ani ng babae na ngayon ay nakapamewang na, nakatingin kay Althea nang may paghamak.
Tahimik na lang na nakinig si Althea, pilit na inuunawa ang babae. Ayaw niyang patulan ang init ng ulo nito. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita ang babae. Hindi naman halata sa itsura mo na mahilig ka sa mamahalin. Siguro, naghahanap ka lang ng pagkakataon na mapansin ka dito. Nagmamalinis pa eh. Mukha namang gold digger. Ani ng babae na ngayon ay muling ininsulto si Althea, sabay halakhak na tila ay may halong pangmamaliit. Nag-init ang tenga ni Althea sa narinig, ngunit nagpigil siya. Alam niyang hindi makakatulong kung papatulan niya pa ang babae. Miss, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Kung may nasabi man akong mali o nagawa, humihingi ako ng paumanhin. Mariing sabi ni Althea, pilit na nagpipigil. Paumanhin? Ha? Wala kang kwentang kausap? Sigaw pa rin ng babae na ngayon ay iniikot ang kanyang mata at nagmamartsa paalis. Iniwan si Althea na nakatayo lang doon, bit-bit ang kanyang mga pinamili. Saglit ay napabuntong hininga si Althea bago tumuloy sa paglalakad palabas ng mall. Bagamat pinahiya siya ng babae, nanatili siyang kalmado. Ayaw niyang sirain ang insidenteng iyon ang araw niya, lalo pat alam niyang may mas mahalagang bagay siyang dapat pagtuunan ng pansin, ang nalalapit na kaarawan ni Chloe at ang regalo niyang inihanda mula sa kanyang puso. Hindi nag-iingat ang babaeng yun ha? Nakakaloka talaga. Sigaw ni Ana sa kaibigang si Odette. Napailing si Odette habang nakikinig sa reklamo ni Ana. Matagal niyang kilala si Ana at alam niyang madalas itong magreklamo tungkol sa mga bagay-bagay. Kahit na simpleng insidente lang, pero ngayon tila mas lumala ang ugali ng kanyang kaibigan. Alam mo Ana, baka naman pwede mo nang palampasin yun. Hindi naman siguro sinasadya ng babaeng mabangga ka. May hinahong sabi ni Odette, pilit na inuunawa ang sitwasyon. Ano? Palampasin? Odette, nakita mo ba yung itsura niya? Mukhang pa-inosente, pero halatang naghahanap lang ng gulo. Hinding-hindi ko pinapalampas yung mga ganong pangyayari. Sagot ni Ana, nakataas ang kilay habang galit na galit pa rin. Napabuntong hininga na lamang si Odette. Ana, alam mo, hindi naman lahat ng tao iniisip kang sadyang inaagrabyado ka. Baka naman oras na para medyo maghinay-hinay ka sa mga reaksyon mo. Aba, ikaw pa ang kakampi sa kanya. Ako ang kaibigan mo. Odette, dapat nasa side mo ako. Singhal ni Ana, ngayon ay mas lalo pang naaasar. Ana, hindi naman sa ganun. Pero minsan, kailangan mo rin matutong magpakumbaba. Hindi lahat ng bagay dapat pinapalaki. Sabi ni Odette na ngayon ay tila nadidismaya na rin. Hay nako Odette, alam mo, nakakapagod na itong mga sermon mo. Hindi mo na ba ako kayang intindihin bilang isang kaibigan? Ang dali mo namang sumuko sa akin. Reklamo ni Ana, halatang inis na. Tila nabasag ang pasensya ni Odette. Alam mo Ana, mahirap maging kaibigan ang isang taong walang ginawa kundi magreklamo at magpataasan ng pride. Kung ganito lang din ang pagkakaibigan natin, parang mas mabuti pang mag-friendship over na lang tayo. Sabi ni Odette, puno ng bigat ang boses. Nagulat si Ana sa narinig, ngunit hindi niya hinayaang ipakita ito. Anong sinabi mo? O sige, kung hindi mo ako kayang tanggapin bilang ako, mas mabuti pa nga sigurong tapusin na natin ang pagkakaibigan natin. Sagot niya, masungit pa rin at puno ng galit. Hindi na sumagot si Odette, tumalikod siya at naglakad papalayo. Iniwanan si Ana na hindi na rin nagawang habulin siya. Habang naglalakad si Odette, naramdaman niyang parang gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit hindi rin niya maiwasang malungkot dahil sa nangyari. Alam niyang ginawa niya ang tama, pero mahirap pa rin tanggapin na natapos ang kanilang pagkakaibigan sa ganitong paraan. Isang gabi nagpapahinga na ang lahat sa tahanan ni Ana nang may nagnakaw sa bahay nila. Kinabukasan lamang ito nila nalaman na lahat ng mahalaga ay natangay na sa kanila. Lumipas ang ilang araw ay hindi ito nalaman ni Ana. Sa halip, mas lalong humirap ang pamumuhay nila at wala na silang halos makain. Bilang panganay sa magkakapatid, kailangan may gawin siyang paraan. Paano na to? Tanong ni Ana sa sarili. Naisipan ni Ana na magbenta ng ilan sa mga damit niya. Mga maaayos pa ito.
at talaga namang papatok sa lungsod nila. Sa isang sulok ng kalsada, nag-set up si Ana ng maliit na pwesto para magbenta ng mga damit. Sinusubukan niyang maghanap ng mga posibleng mga customer habang naglalatag ng mga damit sa harap ng isang maliit na tarpaulin na nilagay niya sa lupa. Halata sa mukha ni Ana ang pangulila at pag-aalala sa kanyang mga pinagdaraanan. Sa kabila ng kanyang pagiging maarte at pag-aalala, hindi niya maikakaila ang pangangailangan ng pera para sa kanyang pamilya. Matapos ang ilang oras na pag-aabang, dumating si Althea sa lugar na yon. Sa kabila ng kanyang pagod sa pamimili, nagpasya siyang maglakad-lakad sa paligid upang maghanap ng mga magandang piraso na pwedeng ibigay kay Chloe. Nang makita niya si Ana, nagulat siya nang makilala ang babae na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya sa mall. "Ana?" Tawag ni Althea, halata sa kanyang boses ang pagkagulat. "Hindi ko naisip na dito ka magtitinda." Ngunit bago pa makapagsalita si Ana, nahulog ang kanyang mga mata sa mga damit na nasa pwesto. "Hindi ko na kailangan ng gulo," sabi ni Ana na may kaunting pangungusap ng pagsisisi sa kanyang boses. "Nanakawan kami, kaya ito ang ginawa kong paraan para makabawi." Nakayokong sabi ni Ana. "Ano ba ang mga binebenta mo? Baka makatulong ako," sabi niya habang tinitingnan ang mga damit sa pwesto ni Ana. Agad na nagpakita ng pag-asa si Ana at nagsimulang ipakita ang kanyang mga produkto. Matapos ang ilang minuto at pag-aayos at pagtatanong, nagpasya si Althea na bilhin ang lahat ng damit na nakalagay sa pwesto. "Wala na akong ibang paraan. Althea, huwag mo nang isipin ang nangyari sa mall. Gusto kong humingi ng tawad," sabi ni Ana na may halong pagsisisi at pagpapakumbaba. "Walang problema, Ana. Naiintindihan ko ang pinagdaraanan mo," sabi ni Althea na masigasig na inaasikaso ang mga damit na binili. "Mas mabuti pang magtulungan tayo kaysa mag-away." Nang matapos ang transaksyon, nagpasya si Althea na ipagbigay alam ang kanyang plano kay Ana. "Ana, kung gusto mo, maaari kitang tulungan na makapagsimula ng maliit na negosyo. May mga kilala akong makakatulong sa iyo para magkaroon ng mas maayos na pwesto sa merkado. Ang mahalaga, hindi ka nag-iisa sa mga pagsubok na to." Napangiti si Ana sa alok ni Althea. "Maraming salamat, Althea. Hindi ko inaasahan ang kabutihan mo. Sana maging matagumpay ako sa bagong simula ko." Naglalakad si Althea papalayo, bit-bit ang lahat ng binili niyang damit. Habang naglalakad siya pa uwi, napaisip siya sa naranasan niya. Ang aral na natutunan niya ay ang kahalagahan ng pagiging mahinahon at mapagkumbaba sa kabila ng mga pagsubok. Alam niyang hindi maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan, ngunit ang tunay na halaga ng pagkakaibigan at pagtutulungan ay mas mahalaga kaysa sa anumang hindi pagkakaayos. Sa huli na pagtanto ni Althea na ang mga simpleng pagkilos ng kabutihan ay may malaking epekto sa buhay ng iba, at sa pagbibigay ng pagkakataon kay Ana, nakatulong siya sa pagpapabuti ng buhay ng isang tao, habang natutunan ding magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa mga pagkakamali ng iba. Nang makauwi si Althea sa kanyang bahay, dama niya ang saya at kapanatagan sa puso niya. Kahit napagod sa pamimili, alam niyang gumawa siya ng tama. Pagdating niya sa bahay, agad niyang ibinigay ang mga damit at regalo para sa kaarawan ni Chloe, na puno ng kasiyahan sa puso. Dahil sa kabutihan ni Althea, hindi nagtagal ay nagbago ang takbo ng buhay ni Ana. Sa tulong ni Althea, natulungan si Ana na makahanap ng mas magandang pwesto para sa kanyang negosyo. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makapagbenta sa isang kilalang tiyangge, kung saan dumami ang kanyang mga customer. Minsan habang naglalakad si Ana sa mga palengke para sa kanyang negosyo, lumapit siya kay Althea upang personal na magpasalamat. Agad niyang napansin ang pagbabago sa kaanyuan at pag-uugali ni Ana. Ang dating maarte at nakakainis na babae ay nagbago na, at ngayon ay makikita ang pagiging masipag at mapagkumbaba sa kanya. "Althea, pasensya na talaga sa lahat na nangyari." Ang malalim na paghingi ng tawad ni Ana. "Ang pagkakakilala ko sa iyo noon ay nagbago. Napagtanto ko kung gaano kalaki ang ginawa mong kabutihan sa akin.
Nakangiti si Althea habang tinitingnan ang bagong anyo ni Ana. Walang anuman, Ana. Ang mahalaga ay nagkaroon ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong sarili. Lahat tayo ay may pagkakataon para sa pagbabago. Salamat talaga ha. Hindi ko alam kung paano ko masasabi ang lahat ng pasalamat sa iyo. Patuloy si Ana habang naglalagay ng mga bagong produkto sa kanyang pwesto. Ang importante ay naipakita mo na kaya mo magbago at magsimula muli. Sagot ni Althea. Sana ay magpatuloy ang magandang takbo ng iyong negosyo. Nagpasya si Althea na bisitahin pa si Ana paminsan-minsan upang tiyakin ang kanyang pag-unlad. Sa bawat pagdalaw niya, palaging umaasenso ang negosyo ni Ana at nasusubok ang kanyang pagiging determinadong magtagumpay. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagkakataon si Ana na ibalik ang kabutihan ni Althea sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng isang espesyal na event para sa kanya. Bilang pasalamat sa lahat ng suporta at tulong, ang isang simpleng gesture na ito ay nagpatibay ng kanilang pagkakaibigan at natutunan nilang higit pang pahalagahan ang bawat isa sa kabila ng kanilang nakaraan. Sa huli, si Ana at Althea ay nagkaroon ng pagkakataon na magtulungan sa iba't ibang proyekto at ang kanilang relasyon ay naging magandang halimbawa ng tunay na pagkakaibigan at pagtutulungan. Ang kwento nilang dalawa ay naging inspirasyon sa marami na nagpapatunay na ang tunay na pagbabago at pagkakaisa ay nagmumula sa pagpapatawad at pagkilala sa halaga ng bawat isa. Ikaw, Kahuana Tales, ano po ang natutunan nyo sa isang maikling istoryang ito? Nawa ay marami po kayong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.